So yun, good day sa inyo guys. Welcome back ulit sa ating channel. Itong nasa harapan natin is yung dalawa nating alaga na sinesetapan, si Alexa, yung ating FB3, tsaka to si Georgia, ang ating Giorno 125. Ito guys yung una nating binablog noon, yung ating Giorno, kung paano kinabit natin yung mga accessories niya, mga carbon niya, yung decals, may mga videos tutorial tayo dyan. So mapapansin nyo is backlash yung mga pairings niya, yung inner sa taillight, yung garnish dito sa harapan niya, yung pinaka front cover, battery cover. So nangyari kasi kaya nabaklas yan is meron tayong client, customer na nagpa-carbon ng garnish na, then nakita si George, ang ating Giorno, na naka-carbon yung pinaka inner pairings niya. Ayun, on the spot sinabi niya sa akin na baka pwede daw kunin yung carbon ni Georgia, add swap na lang para hindi na siya magantay. So pinagbigyan naman natin guys, at kaya ito medyo natenga si Georgia kasi dumating si Alexa. Pero hindi naman dito natatapos yung pagbibid natin kay Alexa, kasi papalitan pa natin ng decals niya tsaka ng kulay. Abangan nyo soon. So dito naman tayo at bubuuin natin ulit yung ating Giorno. Pakita ko sa inyo yung inner pairings na kinarbon ko guys. Eto, ayan. Ito yung pinaka-dibdim niya, ayan. Bali, tapos na yan. Mapapansin ba't may parang kulay itim? Kasi, pininturahan ko ng itim yan. So, gagawin natin, lilihain natin siya para bumalik sa dati. And then, ito yung pinaka-engine cover niya. Tsaka yung footboard, ayan. Mamaya, lilihain natin siya. Then, after maliha, yun, saka natin siya itatop coat. Yun ang gagawin natin today guys. Magki-clear coat tayo ng inner pairings ng Giorno. Tara guys, lihain na natin siya. So ito guys, lihain na natin siya ng 1,000. Then, kailangan basa. Basahin nyo muna para maganda-ganda. Smooth yung pagbilihan. Bite lang yung pagbilihan guys. Para uminis. Ayan guys, wala na yung itim. Ano lang naman yun, parang excess lang na spray paint. Sunod naman natin yung footboard. Ayun malinis na. So ito na guys yung ating itatop coat ngayon. Yan, linis na natin, wala na yung itim. Ayan, ready to clear coat na siya guys. Ayan, pwede na. So tara guys, samahan nyo ako mag top coat. So ayan guys, bago tayo magbuga ng clear coat o top coat, pakita ko muna sa inyo yung ginagamit nating yan, clear coat na top coat. Ayan, Hipik. Ayan, 400S titanium 2K, 4:1 clear. Bali ano siya, 1 litro guys. Ang ratio niya is 4:1, no thinner. Then ito yung pinaka hardener niya. Ayan, 401S titanium 2K. Bali ano siya, ayan, 250 ml. So ano nga ba yung guys, yung nakalagay dito na ayan, ang ratio 4:1, no thinner. So ibig sabihin ng 4:1 guys, ba ito, takip nito, 4 na puno nito na ganto na clear coat, then isang punong takip nito na hardener. Yun ang tinatawag na 4:1 guys.
Apat nito, apat na punong type nito, puno, apat ha, apat na takal. And then, isang puno nito na hardener. Ayan. Bawa ito. Ito yung top coat natin guys, yung clear. Ganito karami. Ito naman yung sa hardener. Ayan. So, kayo na magbahala magsukat. Bawa, ganito karami. I-divide nyo lang to sa apat. 1, 2, 3, 4. Yun. So, ganun yung lalabas na karami yung hardener. Tsaka hindi na kailangan ng thinner guys. Unlike sa ibang mga clear coat, katulad ng Ansal, kailangan pa ng ng thinner. So, kailangan i-balansin yung paglagay ng thinner kasi pagka kulang sa thinner, medyo parang pagbuga ng parang sapot na. O pag naman sumobrang dami ng thinner, baka magkaroon ng reaction sa pintura after nyo ibuga sa flarings o sa mga nirepaint yung pyesa. So dito sa hipik, hindi na kailangan ng thinner yan. So yun. Pakita ko sa inyo mamaya gaano kaganda itong ibuga yung hipik. Let's go guys. Pakita ko sa inyo guys yung ating ginawa. Mirror finish. So bali 3 patong guys yung ginawa natin. Ayan guys, yung ating footboard. Tatlong patong na clear coat. So bukas malalaman natin yung mga tinapot natin kung ganyan pa rin ba kakintab.
Ayan guys, tapos na yung ating tinatapkutan na inner. Yung dibdib, footboard, tsaka itong engine cover. So, overnight natin patutuyuin yan guys. Malaman natin bukas morning pag lumapat na yung top coat niya. Then, saka natin ibabab. So, yun guys, tignan natin yung ating tinapkutan kagabi. Ito guys, ayan. Yung tatlong inner, yung dibdib, footboard, tsaka engine cover. Then, sinama na natin tong rear fender. Ayan. Then, ito yung mga nauna na tapkutan natin, yung garnish, tsaka tong front top cover, heat guard, tsaka yung grab bar. So, pakita ko sa inyo guys yung ating resulta. Maganda ba? Makinis ba? Ayan. So, mapapansin nyo guys, medyo may mga alon-alon na konti. Ayan. Hindi maiwasan yan eh. Ang gagawin natin dyan guys, ibabap natin para kuminis magpantay. Ito, ayan. Yung mga parang butas-butas na yan. So, matatanggal naman yan guys sa pag-bapping. Didihayin natin siya ng pinong-pino tulad ng 3,000 na liha, 3M, 3,000 grit. Pero, paunang ano muna is 1,000, then 1,500. Pagkatapos ng 1,500, 2,000, then ayun, 3,000 na. Hanggang sa magpino na siya. Ang tawag dito sa pattern is big wheel. Yan. So yung top coat na ginamit natin na hipik, talagang napaka kintab niya guys. Yan. Kita nyo naman. Medyo ano lang talaga. Medyo may mga konting alikabok. Yan. So matatanggal naman niya sa backing. Ito guys yung forged carbon. Yan. Ganda na ito. Ayan. Sa headlight. Bagay na bagay sa kulay puti. Ito naman yung rear fender. Ayan. Quality naman yung kanyang ano, yung pagkakintab. Nga, need mo talaga i-bap para mas kuminis. Ito nga, makinis na nga itong heat guard. Pero ibabap na rin natin. So, ayun. And guys, yung ating ano, project na tinapkutan. So, ngayon ibabap natin. So, ito na mga boss, yung ating gagamitin na liha. Yan, 3M. Ayan. Bali itong 1,000 is hindi naman siya 3M. Pero, alam ko hipo. Hipo ang tatak nito. Okay naman yan. Basta, ang kailangan nating i-3M ito, yung 1,500. Ayan. 1,500 wet on dry. Ayan. Then, after ng 1,500, ayan, 2,000 grit. Ayan. Mapapansin nyo, medyo magaspan na konti. Ito mas magaspang to. Ayan. Itong 1,000, 1,500, 2,000. Then ito yung 3,000 guys. Ayan, mas pino siya. Oh. Dapat ito yung pang finish nyo, 3M. Kasi ito, kahit ilang beses yung gamitin is magagamit nyo pa rin. Basta ano, lagi nyo lang basa o may tubig para hindi masayang. Mahal din kasi ito guys. Alam ko, bili ko dito sa ganitong kalaki is nasa 45 mga ganun, kulang-kulang 50 o 60. So medyo may kamahalan talaga guys, unlike dito. Ayan, sa 1,000 is nasa 15 pesos lang yan. Pero to pag 3M, maganda klase kasi ang 3M guys. Ayan ang ginagamit ng mga pintor. Ayan, pagdating sa bapping. So talaga guys, i-ano natin, ilihan na natin yung ginawa natin. Ito guys, kailangan meron kayong ano, nakabang na tubig para ano na lang kayo, sausaw na lang kayo, sausaw na lang. Lihain na natin. Isaktong diha lang guys, huwag mong didiinan para lang matanggal yung mga ligas-ligas at yung mga pinhole. Hanggang sa ano, pumantay na siya, lumabo na lahat, wala ka na makikita ng diyan, butas-butas. Saktong diha lang, mild lang yung pagkakaliha. Tubig lang, basta may tubig, ayos na yan. Medyo mas maganda-ganda yung resulta, finish.
Para pag bapping natin guys, solid, maganda, pantay. Buo yung liwanag. Mawawala yung mga alon. So ayan guys, na-dihan na natin siya ng 1,000. After na, ito naman 1,500. Ayan. Sa matanggal nyo lang yung pinagdaanan ng 1,000 guys. Buburahin nyo ng 1,500. Bad lang, huwag masyadong madiin. Sabayan nyo lang ng tubig. Ayan. So yun, after natin malihan ng 1,500 guys. Ito naman 2,000. Ayan. Meron pa rin yung proseso pag lihan. Ang tendency nito, ang gagawin ng 2,000 is tatanggalin yung pinagdaanan ng 1,500. So yun, tapos na nating lihain ng 2,000. Then ito naman susunod natin 3,000. Ito na yung pinaka final guys. Ito na yung parang pinaka finishing niya. Buburahin naman niya yung pinagdaanan ng 2,000 guys. Medyo masakit lang talaga guys sa kamay ang pagliliha, lalo sa carbon. Suko ang mga daliri mo dito tsaka braso, nakakangalay. Tiyagaan lang talaga, kaya mahirap mag-carbon guys. Kaya mahal tong prosesong ganito. Mahal magpa-carbon, mahal. Di baling kaya iba ang singit talagang mahal. Kasi nga sobrang hirap mag-carbon guys. Makate, maraming oras na ilalaan. Sa katawa, sa likod, sa kamay, yung daliri, mabubutas yung daliri mo. Kaya diskarte ang kailangan guys. Kasi hindi madali ang mag-carbon, mag-skinning. Daming prosesong dadaanan. So ito na guys, tapos na natin lihain. Ayan yung itsura niya. Parang makintab, liha siya pero parang nakikita yung makintab pa rin, no? Kasi nga sobrang pino yung ginamit nating liha guys. Then nawala yung mga wave, mga alon-alon na konti. Hindi naman 100% mawawala guys. Then ito yung engine cover. Ayan. So masakit sa daliri. Nawala yung mga parang mga tiga-tigyawat guys, makinis na. Ito yung pinaka dibdib. Kinis na. Nawala na yung mga pinhole, mga parang butas-butas. So ngayon ibabab na natin guys. Papakita ko muna sa inyo yung ginagamit nating mga pambapping. Let's go. So ito naman guys yung mga ginagamit nating pambapping. Ito iba-ibang klase ng foam. Ayan. May malambot, may sobrang tigas, may sakto lang. Tulad nito, medyo matigas to guys. Ito malambot, malambot. Then ito yung pinakamalambot. Ayan. Iba-ibang kulay yan. Then meron din silang iba-ibang size. Ayan. May cotton. Ayan. Kompleto. May nabibili naman yan sa Shopee. Kasi ito, kasama to dito yung pambapping natin. Itong ayan, SPTA. Ayan. May selector yan guys. Pwede mong pabagalan, pwede mong pabilisan. Then natatanggal naman to. Didikit mo lang siya dyan. Ayan. Ayos na. Then pwede mo siya tanggalin. Naka parang velcro yan. Then ito naman guys yung ating rubbing compound. Ayan. Supramax ng MTX Microtex. Ayan. Ultra Fast Cut Compound. So napakatalas nito guys. Ito yung pinaka performance level niya. Ayan, no? Yung talos niya, yung cut, number 5. Then yung gloss niya is number 4. Yung protection niya is 0. Ito guys, napakabilis nito mabisa to guys.
And then ito naman yung Supra Glaze. Ayan. Show Car Glaze. Ayan. New Car Paint Protection Intense Wet Look Shine Deep Show Car Shine. Ayan. Sobrang kintab nito guys. Ito yung performance level niya. Yung cut niya is 1 lang. Then yung gloss niya, sagad, number 5. Then protection niya, number 2. So ito yung ginagamit ko pagka tapos nang i-gamitan nito ng Supramax. So ito naman is nabili ko lang din sa Shopee, yung mga yan. Search nyo lang, SPTA, ayan. Medyo may kamahalan pa siguro. Bili ko dito na sa mga 6 plus, ganyan. May maliit yan eh. May mas magaan, tsaka yung di baterya. Pero ang pinili ko is yung di kuryente. Kasi para mas, kasi sa di battery para kasi madali malobat. Dala na ako. So, yun, ito naman is nasa mga 300 plus, parang gano'n. Ayan. Iba-ibang yan. May mga iba-ibang klase nito. Ito lang kasi yung tinorder ko sa Shopee. So, tara guys, i-bot na natin. Punasan muna natin guys para matanggal yung mga alikabok. Kasi pag kumapit yan, magkakaguhit. Hindi maganda, hindi kikintag. So ito, gamitin na natin to. By part lang muna guys ha. Hindi naman muna natin lalatin. Ito muna tayo. Dapat pala guys, naka-gloves muna ako. Yun na guys, natapos na natin i-vapping. Ayan. Balikin tabulet. Iwawax na lang natin yan. Wala na yung mga pinhole, mga alon-alon. Wax na lang. Next naman natin guys, itong footboard. Yun, natapos na natin yung footboard. Balikin tab na naman. Medyo hazy pa guys. Iwawax na lang natin yan. So yun. Ito na yung next. Itong engine cover.
Ayan guys, oh. Balik kintab na. Ating engine cover. Wax na lang. Okay na to. Ayan guys, oh. Naka-assemble na. Kintab yarn. Bali guys, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagwawax. Hindi na natin na video dahil nalobat ako. So ayan. Yan naman yung resulta niyan guys. So ayun guys, dito na nagtatapos yung ating video para dito sa ating project na carbon. Paano ba mag top coat, mag clear coat, kung ano nga ba yung mga ginagamit nating clear coat dito sa ating pagkakarbon, at paano ba yung proseso ng pagbapping, kung ano ba yung mga wax na ginagamit natin. So sana may natutunan kayo guys, at sana huwag kayong magsawa sumuporta sa video natin, sa mga DIY. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan guys, please subscribe din, pahit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin natin. So yun, good luck sa inyo guys, ride safe!